Mga kabunyog, bias daw tayo. Bias daw ang publiko, bias daw ang mainstream media, bias ang Senado, bakit daw hindi iniimbestigahan yung 18 ex-Marines na yan? Hmm? Ayan ah. Kumbaga, grabe ang mga hinanakit ng mga DDS, mga kabunyog. Dapat daw binibigyan ng importansya yung expose ng 18 na yan na ex-Marines kasi 18 yan. Ha? O bakit daw yan binibigyan ng halaga? Mga ex-Marines daw ay hindi binibigyan ng halaga. Ex-Marines na nga yan. Samantalang ito daw si Madriaga na nakakulong, may kasong kriminal, siya pa daw binibigyan ng importansya ng mainstream media, ng publiko, pati daw ng simbahan, ng civil society, pati ng Senado. Hindi daw pinapansin itong 18 ex-Marines. Sa halip, kinakasuhan pa. Lalo ngayong araw mga kabunyog. 2 kaso ang isinampa dyan sa 18 na ex-Marines at kay Attorney Levy Baligon. Ang unang nagsampa ng kaso si Laila de Lima. Ngayong araw, sa NBI at sa DOJ, nagsampa ng kaso si Laila de Lima at si Father Flavie Villanueva. Pagkatapos mga ilang oras lang, 1 oras, ang nagsampa naman ng kaso si Bureau of Corrections Director General Director General Gregorio Katapang. Yun, grabe. Mga kabunyog, grabe ang kaso nitong mga ex-Marines na to. Kaya kaliwat kanan, so nagrereklamo na sila ngayon. Bakit sa halip na bigyang halaga ang kanilang mga isiniwalat or ibinunyag, ay parang hindi binibigyang pansin, pero yan daw si Madriaga, binibigyang halaga. So naghihiranakit si Sara. Naghihiranakit ang mga DDS. Yan nga ang pag-usapan natin, mga kabunyog, mga kababayan. Pag-usapan natin. Una muna, mga kabunyog, itong si Madriaga. Alam nyo, si Sara Duterte, dinidinay niya, hindi niya raw yan kilala si Madriaga, mga kabunyog. Wala daw yan. Hindi niya raw yan kaibigan, hindi niya raw yan naging aide, hindi niya raw yan naging staff, wala. Wala. Hindi niya raw talaga kilala yan. Yan yung sinasabi mga kabunyog ni Sara. Kaya pag nagkaroon daw ng impeachment trial, nag-impeachment, i-expose daw nila yan. Hindi daw yan kilala ni Sara Duterte, hindi daw yan kaibigan, hindi aide, hindi staff, hindi employee. As in, wala. Wala. Ngayon mga kabunyog, may nakita akong post sa social media. Ito mga kabunyog, matindi ito. Matindi ito O ayan virtual meeting with Honorable Sara Duterte Carpio. Ito, ano ito? Pinapakita dito na may isang activity ang mga pro-Duterte noong 2022 elections. Mayroon silang activity. Online. Online. Ngayon, virtual meeting. Sa virtual meeting na yan, mga kabunyog, virtual meeting. Ayan. With Honorable Sara Duterte, program, MC. Ibig sabihin, ang nag-i-MC, itong isang nagngangalang Mr. Carlo Kinga. Ano ba? Sino ba ito? Ito yung EC Pilipinas 2022. Yan, nakikita nyo yung logo. Ang EC Pilipinas, nung una kasi, si Sara Duterte, ang plano talaga ng mga Duterte, pakandidatuhin na presidente. Si Sara lang ang ayaw. Si Digong, ang gusto ni Digong, magpresidente si Sara. Ang vice niya si Bongo. Kaya lang dahil may away si Bongo noon, at saka si Sara, ayaw ni Sarang mag-vice kay Bongo. Hindi, ayaw niyang kuning vice si Bongo. At ayaw niyang magpresidente. Ayaw niyang sundin yung kanyang ama. Pero may binuong makinarya noon ang tawag, yang isip. Inday Sara is my president. 2022. Sino ang nagbuo niyan? Alam niyo kung sino ang founder niyan? Yang isip na yan? Mga kabunyog, mga kababayan, hulaan niyo. Sino ang founder ng isip na yan? Yung Inday Sara is my president. Ibig sabihin, yan yung isa sa mga parallel groups na binuo para sana sa pagpresidente ni Sara. Sino ang founder niyan? Founder at convenor. Sino ang founder niyang isip?
Inday Sara is my president. Ano yan ha? Malaking grupo yan. Saka mga kilalang tao. Ang founder niyang ano na yan, yung isip, ay si Madriaga. Oh, si Madriaga. Ngayon, yung grupo na yan, nung tumakbo si Sarang vice president, nag-shift sila ng kampanya, hindi na president. Pero yung pangalan na Inday Sara, Inday Isip, yan pa rin. Oh, kaya kahit vice president na si Sara, maintain pa rin yung grupo. Ngayon, tingnan nyo yung program. O, ibig sabihin, sino yung mga may mga malalaking papel dyan sa online meeting nila o virtual meeting. Tingnan nyo. National Anthem Opening Prayer by Tet, ano ba yan? By Tet Aquila. Yan Tet Aquila. O yan. Opening prayer. A welcome and introduction by Lord Essex Pulintan, Isip Pilipinas President. O yan. Yan Ayan Welcome and introduction by Lord Essex Pulintan, Isip Pilipinas President. Tapos nagpalabas sila ng Isip introductory video, presentation of social media tools and numbers. Yan. Pagkatapos, introduction of founder and convener, Isip Pilipinas, Dr. Ramil Madriaga. O kita nyo, founder and convener, Dr. Ramil Madriaga. Pagkatapos niya, sigurado siya na yung nagpakilala sa guest speaker. Introduction of our guest speaker, Honorable Sara Duterte Carpio. Ibig sabihin, ang founder at convener nitong Isip Pilipinas ay si Ramil Madriaga. Ngayon may nagtatanong, bakit attorney doktor? Alam nyo, dati kasi kaming mga abogado, dati noon, pag nagtitake kami ng law, ang course namin, kung natatapusan namin, LLB, Bachelor of Laws. Pero ngayon hindi na. Hindi na Bachelor of Laws kami. Doktor, Juris Doktor. Kaya may nagtatanong din sa akin, attorney, bakit ba yun si Tuto Kausing, doktor? Hindi naman po yun Doctor of Philosophy, hindi rin yun Doctor of Laws, hindi po. Juris Doctor yun. Kasi ngayon, ang tawag na sa amin, hindi na Bachelor of Laws, Juris Doctor. O kaya gumagamit sila ng title na doktor. Ako, hindi naman ako gumagamit nun. Iyang si Ramil Madriaga kasi nag-aral ng abogasiya sa San Sebastian. Hindi naman nakapasa sa bar. Pero dahil graduate siya ng law, ang tawag niya sa sarili niya, doktor. Kasi graduate ng Juris Doctor. Yan yung aming title. Hindi na LLB, Bachelor of Laws. Si Tuto Kausing, graduate din ng Juris Doctor. Kaya, pero hindi naman ibig sabihin niya na Doctor of Laws or Master of Laws. Iba yon. Iba yon. Yung 4 years sa law, Juris Doctor ang tawag. Kaya tinatawag nila ang sarili nila, Doktor. Kaya si Tuto Kausing, Dr. Tuto Kausing. O ito naman, Dr. Ramil Madriaga kasi graduate din ng law. Si Toto, bakit pwede niyang gamitin ang doktor? Kasi hindi na siya pwedeng gumamit ng attorney kasi disbarred na siya. Di ba? Ito naman si Dr. Ramil Madriaga, hindi rin nakapasa ng bar. Pero tapos ng law. Kaya ang tawag niya sa sarili niya, Dr. Ramil Madriaga. So naintindihan na natin ngayon. Ngayon, ibig sabihin, kung ikaw ang founder ng Isip Pilipinas, at ikaw rin yung convener, yan sa virtual meeting na yan, ikaw ang magpapakilala sa kandidato ninyo sa pagka-vice president, malaki ang role mo. Tingnan nyo ito mga kabunyog. Tingnan nyo. Ayan yan yung kanilang mga attendees dyan. Tiningnan ko yung mga pangalan, hindi simple ito mga kilalang tao, mga lawyers. O tingnan nyo to yung nasa pinakakanan, yan si Ramil Madriaga. Ayan Ramil Madriaga yan. Siya yung pinaka-founder. Ayan mga kabunyog. Siya yung founder nitong grupong ito. Isip Pilipinas, Ram Madriaga. Yung nasa kanan. Tapos tingnan nyo pakaliwa. Isip Laguna, Jason. Isip Bulacan, Essex. Tapos Isip Makati, Ted Aquila. O yan kaliwa Tapos si Sara Duterte yung nasa kaliwa. Siyempre, naka-frame siya kasi Zoom virtual meeting. May Isip Cluban. Yan, tingnan nyo. Yung sa baba ni Sara.
Tapos Isip Pampanga, Carlo, yung nasa kanan ng sasakyan. Attorney Tina Guzman Natividad, yung nasa kanan, no? Yung nasa kanan. Yung babae sa kanan. Attorney Tina Guzman Natividad. Ibig sabihin, may mga attorney kayong kasama, tapos ikaw yung founder and convener. Hindi yan simple. O yan pa, Isip Bikers. Ito, tingnan nyo itong sa yang sa pinakakaliwa, sa left side, sa baba. Yung baba, Attorney Junel Competente. Attorney na naman yan. Kumbaga, hindi simple itong grupong ito. Tapos yan, tingnan nyo yung babae sa gitna. Yang sa baba, Attorney Bianca Destura Magno. Mga attorney mga attorney ito. Ibig sabihin, ang founder ninyo ay si Ramil Madriaga. Tapos sasabihin ngayon ni Sara, hindi niya kilala yan. Ay medyo ibang klase yan. Ibang klase. Kaya mahuhubaran yan si Sara. Yung statement ni Sara na hindi niya kilala, maano siya dyan. Mga kabunyog. Medyo mahihirapan si Sara dyan. Kaya, yan? Makikita natin, hindi totoo yung sinasabi ni Sara na hindi niya kilala. Kasi may hawak kang isang malaking grupo na tumulong sa kampanya mo. Ikaw yung founder at convener, tapos hindi mo kilala. Di ba? Medyo malaking malaking, at saka marami pa daw mga ebidensyang ipapakita. Sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, pag nagharap daw, ipapakita pa raw ang maraming ebidensya. Sa tingin ko, dito pa lang mabubukulan na si Sara dyan . Kasi sinasabi ni Sara, hindi niya kilala itong Ramil Madriagang ito. Wala. Kaya ito mga kabunyog, mapapahiya si Sara dito. Ngayon, bakit nakulong? Bakit nakulong si Madriaga? Nakulong siya dahil, ayon kay Madriaga, tinulungan niya yung mga magsasaka ng Bataan na kinakamkaman ng lupa di umano ni Harry Roque. Yung land grabbing ni Harry Roque. Ngayon, kinasuhan nila si Harry Roque sa ombudsman. Sila Madriaga ang tumulong doon. Yung kinakamkam na lupa umano ni Roque doon sa Bataan. Nagalit si Roque sa kanya. Ngayon, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Sino ngayon ang mga di umano'y kinidnap? Yung mga Chinese. Yung mga Chinese. Kaya, ang sabi dito ni Madriaga, ginamit ni Roque yung impluensya niya. Kasi ng panahon na yan, malakas pa si Roque. Kasi ang kauupo pa lang yan, 2022-2023, Duterte pa yan. At saka Marcos. Ay, diyan nga naghinanakit si Madriaga kay Sara kasi humingi siya ng tulong kay Sara daw na tulungan siya diyan sa problema dahil kinasuhan nga siya ni Roque. Hindi daw tumulong si Sara. Kaya, yon? Kumbaga, mas kinampihan pa ni Sara yung si Roque. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang napag-uusapan lang natin ito kasi nga, ang ginagawa ng kampo ni Sara, wala daw itong si Madriaga. Hindi daw ito kilala ni Sara. Kaya lang, kung dyan mo palang titingnan, hindi totoong hindi kilala ni Sara. Mabigat yung kanyang papel sa kampanya ni Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.